Ito ang mainit na balita ngayon, kung saan mabilis na nagtrending at pinag-uusapan sa social media. Habang umiinit ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, muling umalingaw-ngaw ang panawagan ng ilang kritiko na dapat na umanong humarap at tumistigo mismo ang Vice Presidente, lalo na sa usapin ng Article 4 o ang kontrobersyal na issue ng umano'y death threat. Para sa ilan, ito na raw ang pinakamabilis na paraan upang masagot ang mga tanong ng publiko. Ngunit tila agad itong sinagot ng kampo ng depensa. Sa isang panayam, ipinaliwanag ni Atty. Michael Powa na sa kasalukuyan ay hindi pa nila nakikita ang pangangailangang humarap at tumistigo si VP Sara. Ayon sa kanya, ang pagharap ng Vice Presidente ay nakadepende sa magiging takbo ng paglilitis at kung magiging kapaki-pakinabang ito sa depensa. Iginiit din niya na sa ngayon, naniniwala silang maipapakita nila ang kanilang kaso nang hindi kinakailangang tumistigo mismo si VP Sara. Dahil dito, naging usap-usapan sa social media ang naging pahayag ni Atty. Powa. Para sa mga taga-suporta ni VP Sara, malinaw umano na hindi obligasyon ng respondent na tumistigo kung hindi naman ito kinakailangan sa kanilang legal na estratehiya. Para naman sa mga kritiko, nananatili ang kanilang panawagan na marinig mismo ang panig ng Vice Presidente sa isa sa mga pinakakontrobersyal na bahagi ng impeachment case. Maaari nga bang maipagtagol ng depensa ang kanilang posisyon nang hindi humaharap si VP Sara sa witness stand? O darating ang pagkakataon na kailangan din niyang personal na magsalita sa impeachment court? Bago natin alamin ang buong detalye, kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga pinakabagong balita at komentaryo. Iharap na mismo si VP Sara in this article particularly para mapaliwanag niya kung ano ba talaga yung kanyang kumbaga intent or state of mind at that time. Willard, sa ngayon, hindi pa, sa totoo lang. No? Kasi hindi pa namin nakikita yung necessity. Tapos ang ikatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kumpiyansa ang kampo ng depensa. Ika nga ng kanyang defense team. Natamaan daw ni Atty. Joaquin Narvasa ang lahat ng kanilang target. Agree? Disagree? Dahil dyan, tumututok ang lahat sa mga susunod na kabanata ng tinatawag na trial of the century. Maaga pa naman kasi, no? Oo. Mahaba pang tatakbo ng trial. Kaya trial of the century, it will take 1 century. Or 100 days. 100 days, ganun ba yun? Pero nang tanungin naman natin ang taong bayan kung sa tingin nila ay makakalusot ba si VP Sara sa kaso ng grave threats. Ano sabi nila? Yun. Mahirap makakita sila dalawa lang eh. Pero mahirapan sila kay Marcos. Kaupo yan, kapos yan. Hindi ba samaan yan? Siguro hindi. Anong ebidensya, yung magbanta ka sa tao, di ba? Buhay yun eh. Siya mismo nagsalita pa. So I feel like once it is aired out in like on national TV, I feel like that's one thing that's really like a good advantage para ma-impeach si VP Sara kasi that's one yun yung pinapapasa nga yung Article 4 as what you've said. And I think that really violates the upcoming law if papasa man siya. Alamin po natin kung bakit nila nasabing naging matagumpay ang Day 3 para sa depensa. Makakasama po natin ang tagapagsalita ng depensa, Atty. Michael Powa. Magandang araw po sa inyo, Atty. Powa. Welcome back to Memo. Magandang araw din po sa inyo, Ms. Corina, Sir Willard, and thank you for having me back here. Morning. Ang mga defense lawyers po ba ay meron pang panahong magpahinga at matulog ng mahimbing? Sa totoo lang po, medyo kulang na po talaga tayo doon, no? Because tulog. syempre po, no, kahit na 3 days lang yung trial day, or trial dates natin, obviously, the other days are spent preparing naman for the next week, no? Although, it's good that we all started early, so matagal na naming inaabangan kasi itong trial na to. So, we have basically everything in place. But syempre, may fine-tuning here and there as we go along. So, hindi pa rin talaga tayo tumitigil sa preparations for the following week, no, ng trial. Parang tama po ba na it is expected that for the first 3 days, because yung unang araw parang presentasyon pa lang ng mga rules, ang mga kung ano, ebidensya, etc. And then second day was yung testigo po ng prosekusyon. And then kayo po naman ang magko-cross-examine kahapon. Opo. So parang inaasahan na itong linggong ito, the ball will be in the court of the prosecution. And thereby, sila rin talaga ang magmumukhang ungos kasi hindi pa naman kayo nagpipresenta ng sarili ninyong ebidensya. Tama po, Ms. Corina. And actually, it's not just this week, no? It will be the following weeks. Kasi ang mangyayari talaga, and magandang nabanggit niyo po para maintindihan ng ating mga kababayan, that really the prosecution will have to present its evidence first, no? And then afterwards, we'll decide if the defense will
we'll still present our evidence if need be. If not, we might even file a demurrer. Yung demurrer, technically, sinasabi natin, hindi naman napatunayan ng prosecution yung mga aligasyon nila. So, hindi na kami mag-represent ng ebidensya. Hindi natin sinasabi na gagawin natin yan. Hindi rin natin sinasabi na hindi natin gagawin yan. Masyado pa namang maaga. But maganda pong maintindihan yun, no? Na right now, ang trabaho lang talaga ng defense is to cross-examine, no? Yung mga witnesses na pinipresenta ng prosecution. And mahalaga ba, gaano kahalaga, attorney, na tibagin yung mga testigo? Halimbawa, yung si NBI senior agent, bakit po siya kailangan kumbaga matibag yung credibility niya? Mahalaga po talaga bawat witness, no? Kasi nga sa ngayon, we will win this phase of the trial by cross-examination pa lang kasi hindi pa kami naglalabas ng mga ebidensya namin. So mahalaga 'yun, kailangan natin tingnan yung mga kredibilidad ng mga taong inihaharap as testigo, no, bilang mga witnesses para nang sa ganun malaman natin kung may katotohanan din ba yung mga sinasabi nila. So that's why nakita niyo kahapon, no, there were questions on yung qualification ng witness. As una kasi akala namin expert witness, but the witness himself said, no, that he wasn't an expert but a competent witness daw. Nonetheless, kailangan natin tingnan yung kwalifikasyon niya dahil sinasabi niya siya yung nag-extract ng video, siya yung nag-save ng video sa USB. So, kailangan nating tingnan, no, para sa authentication stage ng ebidensya nila. At normal din ba na maraming objection talaga ang depensa? Oo, actually, hindi lang depensa. In fact, noong una kasing araw, I'll be very candid, nakita ko naman yung mga kumakalat sa SOCMED, di ba, na Mr. Objection daw ang defense. But as you've all seen yesterday, nung kami naman na nagko-cross-examine, marami ring objections ang prosecution, and that's normal, no? Kasi nga po, mga kababayan, yung unang araw na nagkaroon ng, siyempre una, ipipresent ng prosecution yung kanilang witness, nag-o-object yung defense. Okay? Pero take note, yung pag-o-object ng defense after questioning. Kasi yung pag-o-object ng prosecution ay wala pang question, nag-o-object na. Di ba? Ang laki ng pinagkaiba. So, alin ang naiba? Malaki yung pinagkaiba. Okay? Malaki po ang pinagkaiba. Ngayon, the question is, mali po ba ang mag-object? Tama po ang mag-object kung ito'y may question na. Ang mag-object ng wala pang question ay hindi yung objection. Ayun ay manifestation which is not supposed to be allowed in court. Kasi hindi ka naman dapat nagte-testify bilang abogado. Para kung nagte-testify, ano ka? Ikaw ba Hindi, you are presenting the witness, questionin mo, o ipipresenta mo kung ano sinabi ng witness, yun dapat. Tapos, pagka medyo mali sa tingin ng kabilang panig, mag-object yung kabilang panig. Di ba? And that is normal in a court. Ginawang issue yan, first day, nung nilagay yung NBI, syempre nag-object yung mga defense dahil para bagang finifeed na yung sagot sa kanya. Para scripted Di ba? Kitang-kita naman natin, binabasa niya, scripted lahat nung sinasabi nung So nag-o-object ngayon itong defense. Ang daming pumuna, sabi, bakit daw, Mr. Objection kayo? Kinabukasan, karma kagad. Mantakin mo kinabukasan nung sila na ang nagko-cross-examine. Sabi ng cross-examine, yung pinresentang witness ng prosecution ay tatanungin na ngayon ng defense. Nung tinanong na nung defense, aba, wala pang tanong. Nag-o-object na yung prosecution. Sabi ko, anak kayo ng wewe, oo. Nagagalit kayo dahil nag-o-object itong defense. Napakaraming object. Itong prosecution, wala pang ang tanong, nag-o-object na. To the point, pinunansya na ng presiding officer. Si Chis Escudero, hindi yung si presiding officer. Si Chis Escudero, tinanong siya, you sound frustrated. Are you crazy? Madapa. Diyak lang, walang gana. Tinanong niya, frustrated ka na. Easy ka lang kasi relax lang, wala pa yung tanong, object ka na ng object. Kita nyo kung gaano ka double standard ng mga pinklawan at mga propagandista ng mga pulahan. There's nothing wrong with what the prosecution did because we feel there's nothing wrong with the defense did. Sa regular courts, normal naman po. Trabaho lang po talaga ng abogado ang mag-object. Pag nakikita namin na merong ground under the rules for objection, meaning yung tanong ay improper or hindi dapat tinatanong sa witness. Okay. So, bale, sigurado nakakaramdam kayo ng pressure kasi hindi naman siya ordinaryong Kaso. I mean, the entire nation is watching. Social media has a comment on every utterance. So, paano po yun? How do you keep your cool under that pressure? Well, Ms. Karina, syempre, we try as best as we can to keep the noise out, kumbaga. But of course, siguro magbobolahan tayo if I tell you na walang pressure, diba? Of course, there's pressure. And it's very different from a normal court proceeding na halos wala namang nakakanood sa'yo except for the people who are present there. And it's very different from previous impeachment trials, no? Because the previous trials, wala pa naman tayong masyadong SOCMED talaga, diba? Ngayon lang talaga that you can see all the comments online. So, ako personally, and I think most of us in the defense team, we try to keep out of social media para hindi tayo masyadong naapektuhan, no? But, well, ako... Pero wag ka mag-alala. Bugbog naman sa social media yung mga uhugin, para mga asong ulol na naglalaway. Yun naman ang bugbog sa social media. Di ba? Natatawa nga ako. Alam mo, grabe kakatawa talaga. Ang galing ng AI, Sa sobrang galing ng AI, napa-research ako paano ginagawa yung mga ganun Mantakin mo, yung kay Chis Escudero tsaka dito kay presiding officer, si Gatchalian. Ay grabe lahat, nag-iihaw, minamasahe niya si Chis, tinitimpla niya ng kape. Grabe, sabi ko nga, hindi ko maintindihan kasi,
Nung dati, nagkaroon na yan dalawa sila nandyan. Yun yung ini-impeach yung presidente. Kasi napakaklaro sa konstitusyon. Pag ini-impeach yung presidente, ang presiding officer ay yung Supreme Court Justice. Kaya nga, nung karoon ng debate si Davide at saka yung isa pa si Munsud, sinabi doon, napakalinaw doon sa debate, matik na yan, na ang presiding officer, pagdating sa impeachment, ay walang iba kundi yung Senate President. Nangyayari lang na pwede ka mag-assign ng presiding officer pagka yung presidente na supposedly, naiiba na yung presiding officer. Pag presidente na na-impeach, sino na yon? Yung Supreme Court Chief Justice. Kaya noon, nagkaroon na dalawa ang nakaupo. Dahil ang ini-impeach noon si Erap. So dalawa ang nakaupo. Yung Senate President at saka yung Chief Justice. Which is, by law, that is the provision of the law. Yun ang utos ng batas, di ba? Pero dito hindi eh. Dito, walang utos na batas na pagka-Vice President, kailangan iba ang presiding officer. Maganda siguro, baguhin nyo na yung konstitusyon. Sabihin nyo dyan, pag incompetent o bobo yung Senate President, pwede siyang maghanap ng ibang presiding officer. O kung tuta ng inang yan, yung Senate President, pwede ng ibang maging Senate presiding officer. Pwedeng ganun na. Wala din eh. Kasi kung babaguhin nyo lang din yung batas, abay, pambira kayo. Oo. Personally, I can't help but also look because sometimes, It's constructive. It's constructive, and based on the comments, we also might need to do adjust. I mean, we have to Adjustments, be, we have to be very, how do you say this? Kailangan siguro medyo magpakatotoo din tayo. I mean, huwag tayong masyadong egotistic, no? Na Yan. yung mga constructive comments naman, siguro dapat pakinggan din natin. So it's really Correct. balancing that, no? Right. It's balancing the noise and what we consider as constructive. Right. At so maaasahan natin next week, bawas na yung objection. Si Ma'am Corina parang hindi naintindihan naman yung sinabi. Trabaho nga ng defense yun eh. At saka hindi lang defense, may trabaho ng lawyer yun. Even the prosecution, pwedeng, the prosecutor pwede yung, gawin yun. Basta kailangan may tanong muna. Antayin yung tanong bago muna mag-object. Well, that's to put it We cannot commit to simplistically. that. Oh, we cannot commit. Okay. So, isa sa mga naging sentro ng usapan yung sinasabing pagtitibag nga dito sa kredibilidad ng unang testigo, no? Ang napansin ko lang po, parang he was being cross-examined as a representative of the NBI when specifically his expertise is technical. Yes. Parang din kasi hindi niya masabi ng diretso yun eh. Yung testigo ba? Na hindi ko po masasagot yan. Technical po ako. Ang pinag-uusapan dito, authenticity. Okay? Hindi ba? At tinatanong sa kanya yung tungkol sa hitman plot. Paano naman niya malalaman yon? So what do you think? Well, how do you assess? Well, Ms. Corina, kasi aside from the technical aspect, he also signed kasi yung affidavit of investigation. So when you sign an affidavit of investigation, obviously the presumption is you've read the affidavit itself, diba? So he was involved. But nonetheless, there will be other witnesses that will be called upon by the prosecution. I think si Agent Lotok will be called on Monday. And then of course, si Director Matibag will also be called at some point. Hindi pa yata next week, but nakita na namin yung request for issuance of subpoena. So there Sino will po be... yung Agent Lotok? I mean, what is his Kasama area? rin po siya sa pumirma. No? So isa sa mga nag-imbestiga. And even si Agent Kalilong yesterday also said na may mga nakausap din siyang mga dumalo, yung mga inimbita nila para sa investigasyon nila. So there is personal knowledge on his part, no, pagdating doon. So natatanong namin siya, lalo-lalo na doon sa affidavit of investigation. Of course, I cannot talk about the merits. No? That's why I'm just trying to be very factual para lang maintindihan ng tao kung ano yung nangyari, no, kahapon. So if the purpose of putting this witness on the stand yesterday was to establish authenticity, was he able to establish authenticity of the video? Well, that's up to the impeachment court. No? That's up to the impeachment Okay. court. Sa atin Oo. naman, parati kasi ako tinatanong, kahit kahapon, Ms. Corina, kung madagdag ko lang na, bakit? Dinideny niyo ba yung video, yung ganyan, di ba? Look, again, siguro naglolokohan na tayo if we deny that there was such a statement, no? There was such an utterance. Pero pagdating kasi sa video, syempre kailangan din natin malaman, like I say, hindi naman kasi naglalakad ng ebidensya, mag-isa papunta ng korte, di ba? Someone has to testify, bring it and testify on it and authenticate it. At pagdating sa video, syempre, hindi naman natin alam kung saan niya nakuha yung video na yan, how is it compared to the original source, which is probably the Zoom meeting, the saved file of the Zoom meeting, di ba? Or Zoom press conference. So may mga ganyang technical na bagay talaga na kailangan pagdaanan, not just in impeachment, but in regular courts. No? Is Lahat there ng mga more? dokumento. Is there more than what the public saw? Or more than what is now presented as evidence in that video? To put it in better context. Yes, that's why we were asking for, we were asking initially that, in fact, even the senators were debating upon the 2-hour video. They were asking us if we Ayan. Ayan yung paulit-ulit natin sinasabi. Bakit ba masyado nakafocus doon sa video? Kasi remember, importante ang context. Sa lahat ng bagay, importante ang context. Maraming nagiging kulto na relihiyon dahil they're taking verses, scripture, out of context. Yan ang katotohanan. Kasi sabi nga nila, eto, ng mga Bible scholar, hindi pa pwedeng maglaban ang Old Testament at ang New Testament. The New Testament is a fulfillment of the Old Testament. Hindi niya binabago ang kautusan ng Old Testament. It's just an explanation and fulfillment. So bakit ko sinasabi yan? Kasi importante rin yan sa video. For you to understand
why may utterance na ganon si VP Sara Duterte, you have to get the entire video at according kay Attorney Poa, na ngayon ko lang dinarinig pero sinabi ko na sa inyo ito before, di ba? Ako naniniwala ako misquoted yun eh. Bakit? Kasi may mga verse, may mga hindi natin masasabing intentional edit but due to the weakness ng internet, may mga napuputol na words. So, kung ida-download mo lang yan sa social media, Facebook, YouTube, o whatsoever mo i-download yan, hindi yan ang complete na mga statement kasi may mga napuputol. Alam ko yan. Bakit? Before kasi, remember I started as a live streamer. Before, nagla-live ako nun. Marami sa inyo, nandyan na yun eh. Marami sa inyo, minsan di ba, umiinit pa ulo ko kasi paputol-putol due to the internet. Tapos syempre, kung yung putol na yun, napaka-importante nung nawala, tapos biglang iba lumabas. Di ba, halimbawa, sinabi ko, Marcos the best. Oh, biglang naputol, anak ng wewe. Tapos sabi nila, si Banat Bay, loyalista na. Yung pala, during the live stream, sinasabi ko, Marcos the best pagdating sa korupsyon. Pagdating sa diktador. Pagdating sa katarantaduhan, the best si Marcos. Nawala yung mga part na na sa korupsyon, sa katarantaduhan, ang lumabas lang the best si Marcos. Anong tawag mo doon? Misquoted ka ngayon. That's why it is very, 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 very important the authenticity of the video. Kung yan ba ay raw, original, o dinownload mo lang. Dito, lumabas, dinownload lang niya. At hindi niya pa pinanood entirely. Di ba? Kaya nga, yun nga yung problema dito eh. Tapos yan ang gagamitin mo to impeach a person. At paulit-ulit naman sinasabi ng mga ugo, katulad nung yung political propagandist ng makakaliwa na bungi, na panot. Ano sabi niya? This is not a legal process. This is a political process. Therefore, you do not need blah 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 blah. Ganyan siya. Abay, tarantado ka pala eh. You are removing the rights of the 32 million people who voted for VP Sara Duterte. Ang gusto mo lang, political lang ang datingan, walang legal process. Gago ka ba? Gago ka ba o putang ina ka? Ako nagtatanong lang ha. Mas bibigyan importansya mo pa yung political process dahil hindi naman ito court. This is just an impeachment court. Gago ka pala talaga. Sa bagay, ganyan kayo sa mga NPA, wala na kayong batas na sinusunod. Ito may batas eh. Binoto to ng 32 million. So therefore, for you to remove that such right o power, kailangan mo mawala yung tiwala ng 32 million. That's the very essence of impeachment. The trust of the people who voted for you, wala na. Kaya ka na dapat bumaba. Kasi the Constitution says, the power emanates from the people. Therefore, it's the people who will remove that person. Paano yun? Pag nawala na yung tiwala dun sa tao na yun. That's the very essence of the impeachment. Tanong, nawala ba ang tiwala ng mga Pilipino kay VP Sara Duterte? Look at the survey. Look at the survey. Hindi lang isang survey nagsasabi si VP Sara Duterte patas ng pataas. Yung nagpapatanggal sa kanya pababa ng pababa. Tanong ko sa inyo, nawala ang tiwala kay VP Sara Duterte? Hindi. Tapos ngayon gusto niyo sabihin, hindi, this is just a political process. Gago. This is not a political process. Ang ginagawa ninyo, pambababoy process. Pero again, taong bayan. Taong bayan ang huhusga, hindi kayong mga NPA dyan. If we will be asking the court to play the entire 2 hours and I think 26-minute video. 2 hours pala yun? Oo, ganun kahaba yun eh. So, and we said that we are planning to do so. Now, kahapon, hindi namin muna tinuloy because we didn't find the need to do it. No? That's why we showed just other clips. Bakit yun importante? Kasi nga, konteksto, like you said. No? Pag nagsabi kasi tayo na meron na record na isang a 2-minute clip, based on the statement of the Vice President, hindi naman kasi, kumbaga, hindi natin napapakita yung buong konteksto kung paano ba umabot sa ganung statement. That's why we wanted to really show the entire 2-hour video. But I think the appropriate time will come. Now, I am not saying that we will or we won't. Siguro titingnan lang natin kung ano yung takbo. Because I know that 2 hours and 26 minutes is a long time, especially we don't want to waste judicial time, also the time of the senators and the viewers also. So, kung kinakailangan, that option is still there. Pero importante yun, ano? Yung makita yung buo. konteksto. Oo. Yes. So, ano naman yung lumabas po doon sa closing statement na Oplan Romanov? Well, basically, again, I don't want to get into the merits, so factual lang. That was one of the questions posed by, I think, either a media personality or a vlogger dun sa nangyaring press con na yon noong November 2024. At yung Project Romanov allegedly was a threat against the life of the Vice President as well as the lives of her family. So, dun yung pinanggalingan. But again, I'll stop there na lang siguro. That's why it's very important for us
to have the proper context and to see the entire video para makita ng tao, ano ba itong Project Romanov, ano ba pinanggalingan itong statement ng ating Vice Presidente. and What so was on the and so state of forth. mind also of the VP? What was the situation then, yes, that brought about that state of Kasi mind. merong mga nagsasabi, hindi siya, yung kanyang outburst o yung kanyang pagiging emosyonal sa video daw ay hindi nanggagaling sa puso ng Vice Presidente o sa utak ng Vice Presidente, kundi mula sa puso ng isang ina. Dahil Minsan may nga doon bugsuri sa ng- pagbabangka oo, sa kanila. Or bugsuri ng damdamin, ano? Oo, syempre, kung mother hen ka, di ba? Or mother, ikaw yung lioness. Protector, oo. Yeah, you protect your brood. So, well, anyway, yun ang sinasabing tutumbukin. Oo. Oo. Attorney Mike, napag-uusapan niyo pa rin ba yung posibilidad na iharap na mismo si VP Sara in this article particularly para mapaliwanag niya kung ano ba talaga yung kanyang kumbaga intent or state of mind at the time? Willard, sa ngayon, hindi pa, sa totoo lang. No? Kasi hindi pa namin nakikita yung necessity na iharap mismo ang Vice Presidente dito. So, ang praktiko kong sinasabi kung kinakailangan, at ang tanong sa akin, kailan ba kinakailangan? It will depend dun sa takbo talaga ng trial. No? At kung sa tingin namin, it will be advantageous, of course, to the defense na may harap siya, then we will do so. I mean, we will, of course, ask her and ultimately the decision will fall upon her if she wants to appear and testify. Pero sa ngayon, hindi pa namin nakikita na kinakailangan. I think we will be able to prove our case without having to do that just yet. Okay, was that necessary? Ayan pa yung question ng mga paulit-ulit, bakit hindi daw mag-appear si VP Sara Duterte. Alam niyo ba ang dahilan kung bakit hindi required mag-appear unless the judge, or in this particular case, yung senator judge ang magsabi na kailangan o ganito? Alam niyo kung bakit? Kasi ang burden of proof doon sa nag-aakusa, hindi doon sa nagdidepensa. Sa madaling salita, parang ganito yan eh. Yung tinatawag sa regular court na trial absentia, yung kasi ginawa ko yan eh, yung nag-appear lang ako doon sa arraignment, tapos sa trial absentia ba yun, yung tawag doon. Yung ibig sabihin, hindi mo kailangan mag-appear kasi kailangan patunayan eh. Patunayan muna nila na totoo yung inaakusan nila sa akin. Hindi kasi ang mindset ng mga ilang mamamayan, na nanonood na hindi masyadong maalam pagdating sa korte. Swerte ninyo, wala pa kayong demanda. Ay pag ikaw kinasuhan na, abay, ang laki na ng kasalanan mo. Hindi ganoon 'yun. Kasi yung kaso pwedeng magkaso kahit sino eh. Halimbawa lang trip ko, may artista akong trip. 'Di ba? Halimbawa lang may artista akong gustong-gusto. Obsessed na obsessed ako. Kasuhan ko siya na ginahasa niya ako. Pwede ba 'yun? Oo, pwede 'yun. Pero sandali, ikaw nag-aakusa eh, may ikaw magpatunay. Hindi ba pwedeng ang magpapatunay na, hindi kita ginahasa kasi nandito ako sa lugar na to nung panahon na yon at hindi kita kasi hindi kita kursunada. Hindi nga eh. Kaya nga may karapatan siyang manahimik. Alam niyo ba yon? Pag inaakusa ka, may karapatan ka manahimik kasi anything that you would say, pwedeng gamitin laban sa'yo. Sa mabuti pang manahimik ka, hayaan mo siya. O sige, inaakusa mo ako, patunayan mo isa-isa. Saan kita ginahasa? Sino kasama ko? Paano kita naghahasa? Anong ginamit ko sa sakyan? Anong ginamit kong bahay? Kailangan mong patunayan lahat yan. So ganun din dito. Sinasabi nila na meron daw threat na ginawa si VP Sara Duterte. Define mo. Paano nangyari yung threat na yun? Saan nangyari yun? Sino kausap niya? Ito ba, may mga kapasidad ba ito na gumawa ng threat? O meron bang kapasidad ito mga kausap niya? At kung meron talagang threat, sino yung kinausap niyang tao? Diba? Importante yan eh. At again, hindi kailangan mag-appear ni VP Sara Duterte dahil kayo ang nagpapatunay. Kayong mga nag-aakusa. Pwede kasing pag nag-appear siya, yung 'di ba yung self-incrimination, hindi pa pwede kasi baka mamaya, abay, nagbigay ka ng something na yun ang kanilang gagamitin. Alam po namin yan kasi siyempre ako sa dami ko na pong kaso. Sa dami na ko ng kaso, sa dami ko ng abogadong nakausap, every time na haharap kami sa piskal o sa judge, sasabihin sa akin na huwag kang magsasalita, let me speak. Ako laging kasi maaari yung sabihin mo ay ma-jeopardize yung trial. Wag mo sasabihin na ganito. Maraming ganun eh. Kaya nga binibigyan ng karapatan ng batas. Ng batas Kaya lang kung bendalo ang inyong pinangahawakan, patay tayo dyan. Pero binibigyan ng karapatan ng batas yung taong inakusa. Na manahimik na lang siya. At kayo, sige nga. Saan nangyari yun? Paano nangyari? Ngayon, sasabihin na nung taong nag-aakusa. Halimbawa, ginahasa mo ako sa sinihan. Sa sinihan na ganito. Tahimik ka lang. Sarado na yung sinihan na yun eh. Wala na yung sinihan na yun, sarado na. Hindi na siya sinihan ngayon, bar na. Anong oras? Ginahasa kita ng alas 8 ng umaga. Sarado pa yung bar na yun ng alas 8 ng umaga. Paano kita ginahasa doon? You understand what I mean? Kaya dapat tahimik ka. Hindi ka dapat magsalita. Hindi ka dapat mag-appear. Kung papayagan ka ng korte. In this particular case, yun ang nakalagay sa batas. Pero again, if we bend the law, wala talaga mangyari sa buhay natin. Yung kanyang pagpunta po doon, I mean,
at this point, I guess lahat ng mga desisyon o aksyon has a purpose, no? You have to be purposeful dahil everybody is watching. So, do you think that was necessary that people saw that she was there in the building? Again, I'll be very candid, Miss Corina. The real purpose for that was I was talking to her and she said, that perhaps we could have a meeting. And so I said, okay. And she was only available because she came from Davao and she flew in that day for several engagements and she was available at a certain time, no? Mga around 12 o'clock to 1 o'clock. And so I said, okay. And then she said, where would you be? And I said, well, usually the defense team is already in the holding room, no, sa Senate. Kasi 2 p.m. yung trial eh. And nag-meeting pa rin kami doon for whatever will happen that day. So sabi niya, sige, puntahan ko na lang kayo. And a lot of people put a lot of things into that, no? They made a lot of things into that. But the truth is, Eto, pakinggan ninyo to ha. Kasi ginagawa nilang issue yung pagpunta ni VP Sara Duterte doon sa Senado. Eto, pakinggan ninyo. even during my time with her in DepEd, that's her character. Eh. She was always very considerate of my schedule or where I was at a certain time, and she always wanted where it was convenient for us. And the problem is, if we were to meet outside, baka maghahol kami sa oras, as with the traffic nowadays, baka malate kami dun sa 2 p.m. namin na trial. So, minarapat niya na puntahan na lang kami doon. Nagigets ninyo? Eto, malinaw. Explain ko sa inyo kung bakit, ha? Explain ko lang sa inyo kung bakit po. Kasi remember, si VP Sara Duterte, napakaraming schedule niya. Hirap na hirap nga kami i-schedule yung kanyang supposedly talk show sa sa SMNI. Dahil sa dami niyang pinagbibigyan. At nung nag-uusap kami, nung nagla-lunch kami, nung time na yun before kami mag-taping, sabi nga niya, gusto niya talagang gawin yung interview. Hindi naman interview, yung talk show na yun para mailabas niya yung kanyang mga plano sa loobin. Kaya lang kasi sabi niya, mas priority niya kasi yung mga tao na makausap at ang dami niya ng invite, patong-patong na yung schedule niya. Sa pagkakataon nito, meron lang siyang bakanting maliit na schedule. Ibig sabihin, maliit na butas para magkaroon ng meeting with her lawyers. Imagine niyo, yung lahat ng lawyer na yon lalabas pa ng Senado at pupunta pa sa, halimbawa, sa Manila Hotel. Kasi yung pinakamalapit na hotel Manila Hotel nga ba? Wala na yung Sofitel Hindi pala. Halimbawa lang, mag-meet sila sa MOA para makalabas lahat ng lawyer at staff ng lawyer from the Senate. Napaka time consuming. Remember, hindi naman po yan nakahagad Yung mga police escort, wala naman po yan. Tapos, mabilis lang yung time na yon na vacant ni VP Sara Duterte at mabilis din yung time na magsisimula ng impeachment. Sino ang mas madaling pumunta? Yung mga lawyer kay VP Sara Duterte, lahat ng lawyers niya? O siya, na meron naman siyang hagad dahil nasa ating batas na maaaring gumamit ng hagad ng VP? At siya, na mas mabilis makakapasok doon. Bakit? May mga security siya. At siya, na iisang tao na pupunta lang doon. Nandun na lahat yun At pag na-late, mas madali mag-a-adjust yung schedule niya kaysa doon sa schedule ng impeachment. Baka sabihin pa nila, bakit late kayo? May trial So, yun ang dahilan kung bakit si VP Sara Duterte ang pumunta sa Senado. Hindi for any optics na tulad na ginagawang pagpapakulay ng mga propagandista ng mga terorista. Hindi. Ang dahilan talaga, si VP Sara, sabi nga ni Atty. Poa, kahit pa nung DepEd Secretary, ang nag-a-adjust sa schedule namin ay siya. Hindi kasi sanay yung mga yan yung mga pa-VIP, hindi sanay na nag-a-adjust. Kailangan ikaw mag-adjust sa schedule nila. Si VP Sara Duterte, siya ang nag-a-adjust. Gusto niyo ng patunay? Gusto niyo ng patunay? Ito, lakas nga ng loob ko Huwag niyo sasabihin na kinuwento ko sa inyo to kasi insider to Meron kaming, di ba yung taping, yung last taping namin? Meron kasi akong alis, may biyahe ako noon. May biyahe ako noong time na yun. Halimbawa, yung biyahe ko, Friday. Ang schedule bigla, kasi available si VP Sara Duterte Friday lang. Friday. Sinabi ko doon sa boss namin, yung boss ng stasyon namin, boss, pasensya na po, naka-schedule na po ako kasi hindi ko na mababawi, sayang yung ticket ko. Lagi pa naman, alam naman ang ticket ko, si Banat Bay, maarte, ayaw niya ng economy. So yung ticket ko medyo mahal-mahal, di ba? So sabi ko, pasensya na boss Kaya naman ni Boss Dada. Kayang-kaya ni Boss Dada yan. May tiwala ko dyan. Apakagaling yan. Siya na lang, doon sa second, interview The second. Sabi ko siya na lang po muna kay VP Sara Duterte. So, okay, sige. Tapos kinausap ng boss namin yung sila sa kampo nila VP Sara Duterte. Hindi ko na sasabihin kung sino nagsabi. Pero sabi nila, gusto daw ni VP na nandun din ako. So siya na lang daw ang mag-a-adjust ng schedule. Ginawang Thursday yung recording, ay yung video, yung interview. Alam mo, gusto kong matunaw sa upuan ko noon. Sabi ko, shit. Hindi kasi alam mo yon, ayoko maramdaman niya na nag-inarte ako, na hindi ako pwede ng Friday. Kaya lang kasi, hindi naman ako mayaman. So, kailangan kung, hindi, hirap naman i-cancel. Kakancelin ko yung hotel, kakancelin ko yung bayad na lahat yun, di ba? Siya na lang daw Sabi ko, alam mo, dito ko napatunayan sinabi ni Atty. Poe. Since kaya naman niyang i-move yung schedule niya, siya na lang ang nag-giveaway.
Hindi pa VIP. Eh kung VIP yun, sino ba yung banat boy na yan? Ang kapal ng mukha niya na. Ako mag-a-adjust sa schedule niya? Ganun din. Hindi, si VP Sara Duterte siya mismo nag-adjust. Kaya nga nung second taping na namin, ako na mismo nag-sorry, pasensya na po, Madam President. Pasensya na po talaga kasi naka-schedule na po yun eh. Hindi ko na mabawi, maraming maayos doon sa ano. Hindi, sabi niya, walang problema. Walang problema. Alam mo, doon ko napatunayan. Again hindi dahil importante ko. Hindi yun hindi yun. Oh, don't get me wrong. Hindi dahil importante ko. Kasi siyempre gusto niya yung flow nung katulad nung last time. Kasi marami daw sa mga kaibigan niya ang natuwa doon sa last time. Maraming mga nagsabi na maganda yung usapan last time. So gusto niya same format. Again hindi dahil sa akin. Ito'y dahil yung tao na si VP Sara Duterte is humble enough to change the schedule. And he is hindi humble enough. Anong tawag doon? Hindi siya pa VIP na pa-importante. Alam mo, ugali yan ng mga Duterte. Hindi lang namin nakita yan kay VP Sara Duterte. Even time, naranasan ko rin yan panahon ni PRRD. Kung kayang magbago ng schedule ni PRRD para sa'yo, gagawin niya. As long as walang tatama ang iba. Ganon siya. Si Baste, ganon din po. Kaya nga sabi ko, kaya ako, honestly mas malapit ako dun sa ama before. Hindi ko sinabing close kami mas malapit lang. Ibig ko lang sabihin, mas nakakasama ko kasi before yon. Pero mas humanga nga pa ako ngayon. Alam niyo kung bakit? Dahil nakita ko yung karakter nung tatay na ipasa sa anak. Hindi pa VIP, hindi pa, alam mo yun, politiko ako masusunod, hindi ganun. Napaka-humble na mga tao. Yun ang dahilan. Kaya nga sabi nito, yung sinabi ni Atty. Powa ito, na napanood ko kahapon lang, sabi ko, ganito talaga si VP Sara Duterte. Siya ang mag-a-adjust kung kinakailangan at kung kaya naman, siya ang mag-a-adjust. Yun lang, gusto ko lang sabihin. Aba, animal ka. There was no other intention other than to really have a meeting with us. No, it wasn't a strategic move on the team's part. In fact, we confirmed the meeting, I think, if not the night before, nung umaga lang. No? So kumbaga parang impromptu press con ang nangyari. Si Attorney Oo, Powa. actually, ako po yung nagsalita. In fact, she told me na kaagad, no, in fairness to the media, please tell them, out of consideration rather for the media, please tell them that I will not be attending the trial because she didn't want the media to expect, no, or mga kababayan natin to expect. So please explain why I'm there. That's why nag-press con muna ako bago siya dumating, nagmamadali ako. Ang galing Kita niyo dito? Sinabi niya na kagad kay Atty. Powa, pupunta ako dyan pero sabihin niyo na sa tao na hindi ako pupunta doon sa impeachment trial. Baka kasi mag-expect. Alam mo kung gago si VP Sara Duterte, gumigimik lang? Yung for optic sake lang? Alam mo, sabi niya, sige, hayaan mo sila ma-excite. Tapos biglang hindi ako pupunta. Di ba? Ganun kaya hindi sinabi niya, pupunta ako dyan, pero sabihan niyo na kagad ang tao na hindi ako a-attend na impeachment. Magmi-meeting lang tayo. Kung pumunta doon para maka-press con, bago siya dumating, para ma-explain kaagad yung context din ng pupunta niya. Tayo ba yung tinuturo ni VP nung sinabi niya na pinayuhan siya na mag-entertain na questions mula sa media? Kung may paliwanag din lang po. Ako yun. No, because it's very, the rules are very strict. No? In terms, Rule 18 of the Senate impeachment rules provides that the senator judges, the parties and their counsels, which kami yun, and parties meaning the Vice President, no, cannot discuss the merits of the case publicly. Kumbaga, ito yung katumbas ng sub judice rule sa regular courts. No? So, we're very mindful of that rule, and that's why kahit ako sa mga interviews and sa mga press con, medyo pigil din talaga ako, no? Because I have to be very mindful, baka ma-contempt kami because we're violating that rule. And even the presiding officer reminded us on the first day during his opening statement about that rule, no? That we cannot disclose. Kasi nga, you're trying to sway the public opinion or condition the mind of the public one way or the other. So, pina-aprobahan na lang ba sa inyo yung kanyang one-liner? Ay, hindi mula po, sa tula, wala po. o- Hindi ko po nakita yon bago siya nagsalita. Sabay lang natin narinig, kumbaga, sabay lang natin nalaman kung ano yung statement na yun. Bakit ka namamangha ka dun sa one-liner? Ano? Oo, Yan very, 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 very clear. Ladies and gentlemen, people in the house, yung gumagawa ng eksena at kwento na kesyo si VP Sara Duterte daw ay nag-iinarte. Katarantaduhan po yun, hindi po totoo yun. So, at hindi rin po totoo yun na gumigimik lang na kaya pupunta doon para takutin, hindi. Nagkataon lang kasi, una, doon na nagkakasama-sama. Tandaan niyo these are different law firms. Yung nag-handle ng impeachment niya, magkakaiba yan. May kanya, eto mga to, hindi lang naman yan ang hawak nilang cases. Kasi law firm yung mga yan Hindi naman po yan yung mga katulad ni Jesus Palsis na walang case. Hindi yan yung mga ganong klaseng tao. Ay, hindi na pala siya abogado ngayon. Suspended nga pala yung animal na yun. Suspended siya, di ba? Oo, tama, suspended. Di ba? Hindi yan yung mga ganong tao. Ito yung mga busy tao. So, para magkasama-sama yung mga abogado, nangyari yun sa impeachment. So, VP Sara Duterte took that for her advantage na doon na, imimit ko na kayo dyan. Hindi dahil sa kahit anumang optics o theory ng mga gagong mga political propagandista ng mga kaliwa. Hindi, kasi yan ang pinapalabas nila pumunta naman pala. Aba, di pa umaten. Pumunta naman pala. Gimmick yan para takutin yung mga senador.
Mga ulul eh. Tanga-tanga talaga eh.